Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? I hope everyone is doing well, no? Despite the very hot weather. No? Talagang the summer heat is on. So, sana, no? We're also taking mga steps, no? Para kahit papaano'y maraos natin itong summer na to, no? Keep ourselves hydrated, no? Iwas-iwas din tayo sa outdoors. At syempre, no, as much as possible, no, doon tayo sa mga malalamig na lugar. So ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So unang-una syempre, no, we're very happy to share, no, na ang Barangay San Antonio ay patuloy sa pag-champion ng iba't ibang health and wellness programs. So unang-una diyan syempre ang aming pagpapasalamat sa National Nutrition Council sa inyong naisagawang napakagandang nutrition forum para sa buong NCR. No? At sa naturang forum na ito ay naimbitahan ang Barangay San Antonio. We're very proud to have represented the city of Pasig. At syempre, naging bahagi tayo ng panel discussion kasama ang iba't ibang LGUs and mga nutrition advocates. Na nagkaroon tayong chance para mag-share ng ating innovative programs, mga best practices natin, of course, mga challenges na nararanasan din natin sa pagsulong ng nutrition programs, and most importantly, no, yung kahalagahan ng synergy at ng collaboration, no, para maging successful ang ating mga nutrition program. So nakakatuwa, no, na nakita na natin ang iba't ibang mga kaibigan nating barangay captain ng ibang cities, at syempre, no, nakapulot din tayo ng ilang mga tips, no, mula sa mga nutrition workers ng ibang LGUs. So again, ako'y nagpapasalamat sa National Nutrition Council sa pag-imbita sa Barangay San Antonio, and of course maraming salamat din for this very nice experience, no, na maging bahagi nitong nutrition forum na ito. And of course, May is also Mental Health Awareness Month. So syempre ang Barangay San Antonio ay hindi rin nagpahuli, no? Nagsagawa din tayo ng isang activity para gunitain ang Mental Health Awareness Month sa pamamagitan ng isang seminar na may pamagat na How to Live Victorious in Times of Crisis. So tuwang-tuwa naman tayo sa ating naging resource speaker na si Sir John Vincent San Juan. Talagang very much engaged ang ating mga naging participants, ang audience natin during this mental wellness talk. And I'm sure mauulit pa, no, napag-usapan nga natin doon na very much, no, nag-enjoy ang ating mga participants. Very relevant ang mga tinalakay na paksa, no, mga experiences ng ating speaker, gayon din na-share din ang mga experiences ng ating audience. So asahan niyo po, no, na patuloy natin isusulong ang mental health, no, wellness, no, dito sa Barangay San Antonio. So muli maraming salamat kay Sir San Juan, no, for a very enjoyable and informative na mental health awareness talk, and of course sa ating gender and development team. Siyempre, i-flex ko na rin, no, napapag-usapan na rin ang mental wellness, no. So of course, i-flex namin ang ating weekly senior care program, no, para sa ating mga mahal na senior citizens ng Barangay San Antonio. Of course, this is a collaboration with Rizal Medical Center, at layunin nitong programang ito ay to keep our senior citizens busy. Ika nga ay madagdagan sila ng libangan, and eventually this will contribute, no, to their overall mental wellness. So inaanyayahan natin, no, ang ating mga senior citizens, no, na kung may oras po kayo, no, please join our weekly senior care program every Tuesday from 8 a.m. to 9 a.m. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang mga collaborations natin with our stakeholders, no? So unang-una dyan, syempre we would like to express our gratitude to PMFTC, no, sa kanilang isinagawang alay pasasalamat para sa ating barangay
workforce. So ang PMFTC ay naghandog ng ilang mga grocery packs, no, para sa ating barangay employees, no, pamamaraan po upang ipakita ang appreciation para sa ating barangay workforce. So ang PMFTC, no, nagkaroon na rin tayo ng collaborations with them in the past. In fact, nag-touch base tayo with them through our JCI Ortigas connections. So of course, JCI Ortigas is also an active organization, no, dito po sa ating komunidad. So nakakatuwa, no, na ang dami natin nagagawang mga kolaborasyon, no, through our different efforts para sa ating komunidad. So again, we do look forward to our future collaborations, no, lalo na napag-usapan na rin natin yung pagdating sa disaster management. So again, maraming salamat sa PMFTC for choosing Barangay San Antonio as one of your beneficiaries. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa Rotary Club of Ortigas Center, no, for having Barangay San Antonio sa inyong club assembly, no, last weekend. No, last Saturday po ito. And dumalo po ang inyong lingkod, of course, representing Barangay San Antonio. And ang RCOC, no, ang Rotary Club of Ortigas Center, is one of our community organizations, no, na nagsasagawa rin ng iba't ibang mga volunteer work dito po sa ating barangay. And marami na rin po tayong naging mga collaborations with RCOC in the past. So dito sa naturang club assembly, no, tinalakay ang kanilang mga future plans. No? In a few weeks or in a month's time, ay papasok na rin yung kanilang bagong elected na club president. So doon nga sa ating maikling mensahe, no, sinabi nga natin yung ating commitment sa RCOC para mas lalo pang patatagin ang ating mga kolaborasyon and mas lalo pang palawigin ang ating suporta sa kanilang club. So again, no, we do look forward, no, to our activities na in the future para sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa RCOC sa inyong mainit na pagtanggap sa BSA. At kamakailan ay pumasyal din sa ating tanggapan ang bagong tatag na grupong Tropa Solido. So ang Tropa Solido ay isang community volunteer group dito po sa Barangay San Antonio. At bago mabuo ang grupong to, no, ang ilang sa kanilang mga miyembro ay very active sa ating community, no, particular sa volunteer work, sa kanilang regular na pag-join ng ating weekly cleanup drive. So parang formalidad lamang, no, ang kanilang pagpasyal sa ating tanggapan at syempre yung pag-pledge muli, no, ng kanilang continued commitment na makiisa, no, sumali sa iba't ibang mga community work natin, no, dito sa ating barangay, particular, no, most talagang favorite nila, no, yung ating weekly cleanup drive. So again, maraming salamat sa inyong patuloy na volunteerism dito sa Barangay San Antonio. At syempre, we would also like to extend our congratulations to the Boy Scouts of the Philippines Pasig City Council sa matagumpay na pagdaraos at pag-host ng pagbubukas ng second NCR Rover Moot. So yung opening ceremony ay sinagawa sa Maybunga Rainforest Park. At ito'y dinaluhan ng ating 16 municipalities and 16 cities and 1 municipality of the National Capital Region. So ang bawat Boy Scout Council, no, ng bawat lungsod at munisipalidad ay in attendance. Kaya ang daming attendees ng araw po na iyon. So syempre ang Barangay San Antonio has been a long time supporter of the Boy Scouts of the Philippines, kaya naimbitahan, no, ang inyong lingkod, ang ating barangay, no, sa naturang opening ceremony at nagbigay din tayo ng welcome remarks, no, formally welcoming all the delegates sa lungsod ng Pasig at syempre, no, nagbigay din tayo ng paalala, no, na syempre sa mga darating na araw, no, mula nung opening ay mag-ingat din sa iba't ibang mga activities, mga scouting activities na kanilang gagawin.
Siyempre, ang Pasig City Local Government ay represented naman ni Vice Mayor Dodot Jaworski, no, na nagbigay din ng napakagandang mensahe sa ating mga scouters in attendance. So, nakakatuwa, no, na makita na ang ating mga LGUs, no, ang Pasig City LGU at ang barangay ay nandun ang buong suporta para sa Boy Scouts. No? Alam natin itong Boy Scouts ay isa sa mga organisasyon na talagang naghuhulma, no, ng ating mga future leaders ng ating bansa. So again, ang aking pagpapasalamat sa Boy Scouts of the Philippines, Pasig City Council. Congratulations for successfully hosting itong ating second NCR Rover Moot. At syempre sa Boy Scouts NCR, no, congratulations sa napakagandang initiative na ito para sa ating mga Scouters. And of course, last but not the least, isang clarification lamang po mga kabarangay pagdating po sa ongoing na PWD validation dito po sa ating barangay hall. So tulad nung nasabi natin last episode, no, yung validation po na ito ay pamamaraan para ilapit, no, ang serbisyo ng Pasig City PDAW sa ating mga PWD members. And hindi inalis na nila yung dating one-time, big-time na validation. So sa ngayon, ang naging solusyon para mas marami ang makapagpa-validate ay magtalaga ng point persons, no, sa iba't ibang barangay at magtakda ng schedule, no, para meron na lang araw na pwedeng pumunta, no, on a regular basis ang ating mga PWD members for their validation. So ang nakatakdang schedule sa Barangay San Antonio ay Wednesday at Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. At ito pong validation will go on until September 13, 2026. So hinihikayat po natin, no, ang ating mga PWD members na hindi pa nakakapagpa-validate. No, pa-validate na po tayo. No? Base sa aming records sa ngayon, marami na rin ang nakapagpa-validate, no? Nakakatuwa, no? Pero meron pa rin iilan na hindi pa. So we assure you, napakabilis lamang po ng proseso, no? Napakadali lamang, no? Ang feedback din sa akin ay mabilis, no? Mabilis itong validation process na isinasagawa dito po sa ating barangay hall. So kung meron man tayong mga concerns, mga katanungan, mga queries, no? Don't hesitate to get in touch with our PWD Action Officer na si Ms. Berna Binarao. And of course, mga kabarangay, aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari, no, dito po sa ating barangay. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-ambag sa ating mga activities dito po sa ating komunidad. And of course, sa ating mga constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta, sa inyong pagbigay ng mga feedback and suggestions para mas lalo pa nating maiayos ang pagseserbisyo dito sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. No? And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa Barangay San Antonio. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No? Again, tulad ng lagi ko sinasabi, there's so much to be thankful for. So sa ating pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.